Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 126 hanggang 130. At George YouTube channel. Kabanata 126. Ang pananaw ni Sarah. Kung hindi nagustuhan ng tatay ko ang anumang produkto na dinala niya mula sa ibang kumpanya, itatayo niya ang produktong iyon sa sarili niyang kumpanya. Iyon ay kung paano nabuo ang kumpanya ng kotse at motor ng Jones. Sa market cap na mahigit 100 bilyon, maganda ang takbo nito. Noong may dad, hindi sana siya papayag sa kasal maliban na lang kung nasubukan na niya si David one way or another. Ang teorya kong ito ay nakakuha ng saligan pagkatapos kong malaman na ang aking lola ay nagtatrabaho bilang isang katulong sa ilalim ng ina ni David. Siya ay malamang na sinusubukan upang makita kung ano talaga si David at ang kanyang ina. Baka nagbigay ng pass grade ang tatay at lola ko para kay David, pero hindi ko pa rin binigay ang grade na iyon. Yung mga lalaking sumunod pagkababa namin sa Eiffel Tower ay kinuha ko talaga. Ito ay isang maliit na pagsubok lamang upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni David, at ginawa niya ang isang desenteng trabaho kahit na hindi niya naabot ang aking mga inaasahan. Ang mga babae ay nangangailangan ng mga lalaki kapag lumalabas para sa proteksyon, at kahit papaano ay nakapasa si David sa unang pagsubok. Pagkatapos ay matagumpay niyang nakumpleto ang pangalawang pagsubok sa pamamagitan ng pamamahala upang kumbansihin ako sa pagbili ng upuan sa banyo. Tiyak na mayroon siyang business gene sa kanyang katawan na malamang ay ipinasa mula sa kanyang mga lolo't lola o ninuno. Hindi ko pinlano ang lahat ng mga pagsubok na ito noon pa man. Gumawa ako ng ilang on the spot. Ang ikatlong pagsubok ay tiyak na inihanda sa lugar. Nagsimula ito ng pareho kaming pumunta upang makipagkita sa punong ministro ng France dahil inanyayahan nila kami para sa hapunan. Simple lang ang pagsubok. Palihim kong sinabihan ang kasambahay na akitin si David para makita ko kung ano ang gagawin niya. Kahit ang punong ministro ay hindi alam ang tungkol dito. Walang nakakaalam maliban sa akin at sa maid. Tinasabi nila na ang mga French maid ay mga simbolo ng sex. Malalampasan ba ni David ang ikatlong pagsubok na ito o hindi? Tiyak na hindi sasang-ayon ang aking mga magulang para sa ganitong uri ng pagsubok pagkatapos ng kasal, ngunit gusto kong malaman kung paano niya gagawin. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa pagkakataong ito. Napakaganda ng dalaga. Kaya niyang putulin ang puso ng isang lalaki at kakainin ang kanyang konsensya sa pamamagitan ng kanyang titig na mag-isa. Siya ay magiging isang mahigpit na kalaban para sa sinumang lalaki na harapin. Sa pagsisimula ng hapunan, ang katulong, isang babaeng pulang buhok na nakasuot ng hindi gaanong kahanhin ang pananamit, ang nakahanda. Hindi niya masyadong sinubukang akitin si David ngunit sinubukan lang niyang bigyan ng kaunti ang bisitang lalaki kaysa karaniwan. Naglagay siya ng mas maraming pagkain sa kanyang plato, mas maraming matamis, at ngumiti din sa kanya sa bawat pagkakataon. Ang mga babae ay may mas maliliit na bibig, ngunit ang ngiti ng dalagang ito ay likas na malawak, at ang kumpiyansa, mapang-akit ng ngiting iyon ang nagpabago sa kanya sa epitome ng kaseksihan. Ang pananaw ni David. Hindi ako bulag. Hindi rin ako eunuch. Kitang-kita ko na nilalandi ng kasambahay ang kanyang body language. Hindi naman talaga ako gwapo, kaya medyo mahirap paniwalaan na ang sexing maid na ito ay nakatitig sa akin na parang nakakita ng isang lalaki sa unang pagkakataon pagkatapos ng isang dekada. Malinaw sa mata niya ang mensahe na gusto niya akong kainin. Nang bahagya niyang kagat-kagat ang ibabang labi niya at ginawan iyon ng bow, sigurado akong interesado siya sa akin. Kaya sinigurado kong hindi siya titignan sa mata. Inilipat ko rin ang aking atensyon sa pag-uusap ni Sarah at ng punong ministro. Ang hinaharap ay walang kawani ng mga tindahan, ang punong ministro ay hindi formal na nagsalita. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-install ng software, at tapos na ito. Ang tindahan na ang bahala sa sarili nito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga tauhan. Ngunit kailangan pa rin nating kumuha ng mga tagapaglinis at tagapaghatid at ilang mga tagapangasiwa, hindi ba? Sabi ni Sarah. Oo, ngunit sa ganitong paraan, maaari mong bawasan ang mga tauhan ng kalahati, katwiran niya.
Nakikita ko na magiging uso ito sa loob ng ilang taon, kaya sinasabi ko sa iyo ng maaga upang ipaalam mo sa iyong ama. Sigurado. Sasabihin ko kay Dad, at sa tingin ko tatanggapin niya ang ideya, sabi ni Sarah. Sa pagkakakilala sa kanya, maaaring siya pa nga ang maging pangunahing tauhan upang itulak ang mga walang kawani na tindahan. Lumingon sa akin si Sarah. Ano sa palagay mo ang mga walang kawani na tindahan na ito? Nakakatakot ang mga tindahan na walang staff, sabi ko nang hindi masyadong nag-iisip. Nakakatakot. Bakit? Tumingin sa akin ang punong ministro. Isa siyang kalbo na walang buhok sa ulo o mukha, maliban sa tenga. Medyo nakakatawa at kakaiba siyang tingnan dahil ang buhok na tumutubo sa gilid ng tenga niya ay parang mga ugat ng puno na parang antena. Magkakaroon ng mga ilaw sa mga tindahan. Magiging komportable ang mga customer. Maaari lang nilang kunin ang gusto nila at umalis nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtayo sa pila. Ang mga kamera ang bahala sa lahat. Hindi na nila kakailang gunning eye scan ang mga item. Hindi ba iyon makakatipid ng maraming oras? Ang mga tao ay panlipunang nilalang, tama ba? Sabi ko. Kaya, ang isang gusali ay dapat na mayroong presensya ng tao upang bigyan ito ng positibong vibe. At least yon ang iniisip ko. Huwag mong seryosohin ang aking mga salita, Ginoo. Ang huling bagay na gusto ko ay inisin ang punong ministro. Ngunit ito ang hinaharap, sinabi ng punong ministro. Sasakupin ng artificial intelligence ang ekonomiya at kalakalan. Ang mga mahuhuli ay magkakaroon lamang ng higit na matatalo. Gusto ko siyang kontrahin, pero pinili kong huwag na lang. Pakiramdam ko ay walang magandang mangyayari sa patuloy na pakikipagtalo sa kanya sa kasong ito. Maya-maya, natapos ang hapunan. Pumunta ako sa lababo para maghugas ng kamay. Pinisil ng babaeng mapula ang buhok sa bote ng panghugas ng kamay, at maraming gel ang nahulog sa palad ko. Kung hindi, ako ay malugod na humihingi ng paumanhin. Mabilis niyang sabi. Hayaan akong kumuha ng ilan para sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ko na hindi ko inaasahan. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Sarah ay nanggaling sa aking likuran na nagpatalbog sa aking lalamunan. Kabanata 127. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Sarah ay nanggaling sa likuran ko, laktawan ang puso ko. Bilasan mo. Oo, kinuskos ni David ang kanyang mga kamay ng katutubo, ngunit ang kamay ng dalaga ay nasa pagitan lamang ng kanyang mga kamay, at napaungol ito ng may nabuong bula sa kanilang mga kamay. Namumungay ang mga mata ni David mula sa kanyang mga butas. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mabilis niyang pinaghiwalay ang mga kamay. Hindi ko sinasadyang gawin ito. Okay lang dahil ginawa mo, nahihiyang sabi ng katulong. Ano? Napalunok si David at tumingin kay Sarah na may yelong tingin. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Gumalaw, tumabi si Sarah sa balikat at naghugas ng kamay. Tumingin siya sa kasambahay at sinabi sa mahinang boses, maganda ka, pero dapat maghanap ka ng hindi pa kasal. Yes, ma'am. Tanging ang dalaga at si David ang nakarinig kay Sarah. At umalis na si Sarah. Ang katulong, gayunpaman, ay tumingin pa rin kay David at Commandant. Mabilis siyang naghugas ng kamay at sinundan si Sarah sa kwarto nito na parang mahiyaing kuneho. Hiniling ng punong ministro na manatili sila sa kanyang tahanan magdamag at hindi tumanggi si Sarah. Pagkapasok sa kwarto, umupo si Sarah sa kama. Walang kahit anong couch, kaya umupo si David sa isang upuan. So, anong meron sa maid? Tanong ni Sarah na ikinagulat ni David. Napansin ko na kanina ka pa nakatingin sa kanya habang kumakain. Hindi ako tumingin sa mali, nagmamadaling sagot ni David. Sa anong paraan ka tumingin noon? Siya ang nakatingin sa akin, paliwanag niya. Pinilit ko lang na hindi tumingin sa kanya. Natahimik si Sarah. Alam kong mahirap paniwalaan, pero iyon ang totoo, dagdag pa ni David, na sinusubukan ang lahat na makipag-eye contact sa kanya. Taka bakit mo siya hinuhugasan, ha? Tanong ni Sarah. Mali iyon, diretsong umupo si David. Pagkakamali, oo. Para sa pagkakamaling iyon, matutulog ka sa upuang iyon ngayong gabi, walang pakialam niyang sabi at natulog sa kama. Walang karanasan si David sa pagtulog sa upuan, kaya sa sahig na lang siya natulog.
Dahil sa biyahe, medyo pagod na siya, kaya nakatulog siya ng mabilis. Dumating ang kasambahay upang tingnan siya, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto dahil nakalock ito mula sa loob. Nagkibit balikat siya at umalis. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Sarah ang kanyang mga mata at tumingin kay David. Jeez. Tasahig talaga siya natutulog ng walang problema. Naglapag siya ng unan sa tabi ng ulo niya at bumalik sa kama. Tinawagan niya ang cellphone ng papa niya. Oy, tatay. Kamusta ka na? Hindi kasing galing mo, humikab si Albert na kakagising lang niya mula sa kanyang pagkakatulog. Kailangan kong kumain kasama ang nanay mo kagabi, ngunit kakain ka kasama ng punong ministro. Super boring siya, Dad. Patuloy niyang pinag-uusapan ang kanyang anak kaysa sa kanyang bansa, inilibot ni Sarah ang kanyang mga mata. Ito ay isang pagpapahirap. Alam niyang may asawa na ako, pero pinipilit niyang ipasok sa isip ko ang imahe ng kanyang anak. Haha, medyo natawa si Albert. Ano ang ginagawa ni David? Hindi ba niya kinontra ang punong ministro? Abala siya sa pagtitig sa French maid, ngumuso si Sarah. Ano ang ginagawa niya? Nagulat si Albert. Biro lang. Hindi ka dapat nagbibiro tungkol sa mga bagay na ito, o sila ay magiging iyong katotohanan. Ikinalulungkot ko. Pinaikot-ikot niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Siya nga pala. Ang punong ministro ay nagsalita tungkol sa mga walang kawani na tindahan. Na sinasabi na sila ang hinaharap at kung ano ang hindi, na humihiling sa amin na isaalang-alang ang pagbabago ng aming mga tindahan. Ano sa tingin mo? Unang tanong ni Albert sa kanya. Gusto ko ang ideya. Ang mga ito ay epektibo sa gastos, sabi niya. Sulit, ha? Napabuntong hininga si Albert. Alam mo ba kung bakit ako nagtayo ng napakaraming kumpanya? Upang mabigyan ang mga customer ng pinakamahusay na serbisyo. Kaya paano maibibigay iyon ng mga walang kawani na tindahan? Bahagyang kumunat ang noo ni Sarah. Hindi kita nakuha, Dad. Hindi ba maibibigay ng mga walang kawani na tindahan ang pinakamahusay na serbisyo? Ang mga customer ay maaaring bumili ng mga produkto ng walang anumang abala. Nakakatipid ito ng maraming oras. Ano pa ba ang gusto mo? Kaya kung papasok ang isang bata, sino ang magpapaliwanag sa kanya tungkol sa mga produkto? Tanong ni Albert. Kung pumasok ang isang matandang lalaki at hindi niya mabasa ang label sa isang produkto, sino ang tutulong sa kanya? Kung bigla siyang atakihin sa puso dahil sa pagkakita sa presyo at bumagsak sa sahig, sino ang tutulong sa kanya? Hindi alam ni Sarah ang sasabihin. Hindi na siya nagpapaikot-ikot sa kanyang buhok. Ang isang tindahan ay hindi lamang ang mga produkto kundi pati na rin ang kapaligiran na nilikha ng may-ari upang maging komportable ang mga customer, mahinahong sinabi ni Albert. Alam mo kung ano ang makakapagpapataas sa mood ng isang customer na nalulungkot at nalulungkot. Isang simpleng ngiti mula sa shop assistant. Kahit isang simpleng hello ay nakakapagpapataas ng kanilang espiritu. Ang maliliit na kilos na ito ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng pinagsama-samang kayamanan, Sarah. Hanapin ang pagiging epektibo sa gastos ng hindi nakompromiso ang kalidad na ibinibigay namin, maging ito man ay pisikal, mental, o espiritual. Hindi naman tayo nagkukulang sa pera, kaya hindi na kailangang putulin ang ating manggagawa maliban na lang kung ito ay para matanggal ang damo, naiintindihan mo. Oo, tatay. Tanungin ang opinyon ni David tungkol dito, at sabihin sa akin kung ano ang iniisip niya. Natutulog siya, kaya tatanungin ko siya bukas. Sige. Sabihin mo kay mama na tinanong ko siya. Oo naman. Ibinaba ni Sarah ang tawag. Nagtitiwala ako na maligaya siyang sumasang-ayon, ngunit ako ay lubos na mali. Alam kong labis na nagmamalasakit si tatay sa mga manggagawa, ngunit marami pa akong natitira na kailangan kong matutunan mula sa kanya. Bamantong hininga siya. Lumingon siya sa kanan niya at tumingin kay David. May sinabi siya tungkol sa store na madilim at lahat. Hindi siya tumpak sa kanyang paliwanag, ngunit pagkatapos na ibigay sa akin ni tatay ang kanyang pananaw, mas may katuturan ito ngayon. Feeling ko may talent siya sa negosyo at hindi pa niya alam. Kung isasaalang-alang ko ito bilang pang-apat na pagsubok, then nakapasa na siya. Sa sinabi na, ang ikatlong pagsubok ay hindi pa tapos.
Bibigyan ko siya ng personal touch ng maid bukas ng umaga at tingnan kung ano ang magiging reaksyon niya. Sa susunod na umaga, iminulat ni David ang kanyang mga mata dahil naramdaman niyang parang may pumipisil sa kanyang mga binti. Sa kanyang pagkataranta, ito ay ang pulang dalaga. Hindi siya sumigaw, bagkus ay napaupo siya at napabalikwa sa kanyang puwitan dahil sa gulat. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Sandali siyang tumingin sa kama, ngunit wala si Sarah. Karaniwan na sa mga kasambahay na minamasahe ang mga binti ng kanilang amo tuwing umaga, ang katulong ay nagsasalita ng cute na English slang. Nakatulog ka sa sahig, kaya dapat matigas ang iyong likod at balikat. Hayaan mong i-massage kita dyan. Lumakad siya ng nakadapa at lumapit sa kanya, inilantad ang kanyang nakakamanghang cleavage ng walang tigil. Hindi. Napaungol si David, ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang bibig. Kabanata 128. Nasa hall si Sarah, walang ginagawa. Lumapit si David at umupo sa tapat na sopa at nagsabi, kailan tayo aalis? Ang asawa ng punong ministro ay naghanda ng mga regalo para sa amin, sagot ni Sarah. Kapag natanggap na natin sila, aalis na tayo. Ay, pero teka, wala kaming dalang regalo sa kanila kahit isang gabi na kaming nagstay dito, sabi ni David sa kanyang isip. Manam, tama ka, tinapik ni Sarah ang labi niya. May ipapadala pa yata ako pagkatapos naming makauwi. Hindi magalang yan, ma'am. Dapat nating ibigay ito ng direkta, katwiran ni David. Hindi siya mapabulaanan ni Sarah sa pagkakataong ito dahil pakiramdam niya ay tama siya. Sige. Give me a minute, tumayo siya at pumasok sa guest room. Nandoon ang maid. Tanong ni Sarah sa kasambahay, anong nangyari? Nag-advance ba siya? Kinagat ng dalaga ang kanyang mga labi at sinabing, siya. Tinampal ako, ma'am. Nagulat si Sarah. Tinampal ka niya. Nanghihinayang tumango ang katulong. Wala pang sumampal sa akin ng napakalakas noon. Ang paraan ng pagbigkas niya ng mga katagang iyon sa sexual na pananakit ay medyo lumukso ang puso ni Sarah. Bakit ganyan ang ekspresyon mo na parang kakaiba kang masaya? Mayroon kang mabuting asawa. Nagseselos ako, ma'am. Salamat sa iyong tulong, naglagay si Sarah ng tseke na $20,000 sa kamay ng dalaga. Pwede ka nang pumunta. Umupo si Sarah sa kama. Nalampasan din niya ang pagsusulit na ito. Oras na para magpatuloy sa ikalimang pagsubok. Ibibigay ba niya sa akin ang cellphone niya? Kaya kung ibigay ang aking mobile nang walang problema, kaya dapat ay maibigay din niya ang kanyang mobile. Nagbabasa ng libro si David sa kanyang cellphone. Ang pinamagatang, Gabay ng Idiot sa Honeymoon. Sa bawat pahina, patuloy na nagiging pink ang kanyang mukha. Nakaramdam siya ng selos sa mga naghahalikan na larawan ng mga mag-asawa sa libro. Damn! Hindi ko alam na nakakahalik ka ng napakaraming parte ng katawan at makakaapekto sa mood ng babae. Masyadong romantiko ang librong ito. Inaasahan ko na ito ay pag-uusapan tungkol sa paglalakbay, ngunit ito ay nagsasalita tungkol sa lalaki at babae na katawan ng malalim. Mga sexual note, ha? I wonder kung kailan ko ito susubukan. Maya-maya lang, lumapit sa kanya si Sarah. Mabilis niyang itinago ang cellphone. Sabay bigay ng cellphone mo, pinaharap niya ang kamay niya. Bumilis ng maraming tibok ang puso ni David. Di bakit? Kailangan ko ba ng dahilan para hingin ang mobile ng asawa ko? Hindi, pero. Nagtaka si David kung may nasabi bang mali ang dalaga tungkol sa kanya. Dahil hindi tinanggal ni Sarah ang kamay niya, nailabas niya lang ang cellphone niya at inilagay sa kamay niya. Ano ang password? 5,972. In-unlock ni Sarah ang mobile, at ang una niyang nakita ay isang larawan ng isang lalaki na humahalik sa bewang ng isang babae. Nag-scroll si Sarah, at nakita niya ang higit pa sa mga katulad na larawan. Hindi nagtagal ay nakita niya ang pamagat at saka sinulyapan si David bago umupo sa katapat na sopa. Siya ay patuloy na gumagawa ng isang bagay sa kanyang mobile, at si David ay hindi na makaupo doon. Masyado siyang nahiya at medyo nahihiya pa kaya tumayo siya at naglakad palabas. Makalipas ang ilang minuto. Lumabas si Sarah at tinawag siya. Ibinalik niya ang kanyang cellphone ngunit walang sinabi. Magkasama silang tumanggap ng mga regalo mula sa asawa ng punong ministro.
Binigyan siya ni Sarah ng panulat na binili niya noong isang araw para iregalo sa kanyang ina. At pagkatapos, umalis sila papuntang airport sakay ng isa sa mga kotse ng punong ministro. Umupo sina David at Sarah sa likod na hanay, at hindi sila nagpalitan ng kahit isang salita. Kahit nasa eroplano na sila, walang sinabi si Sarah. Hindi rin makapagsimula ng usapan si David. Nang dumating ang babaeng punong abala upang pagsilbihan sila, tinanggihan siya ng dalawa ng mga kilos. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang pribadong eroplano sa Maldives sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, dinala sila sa dalampasigan sakay ng helicopter. Isang Coral Beach side house ang binili ni Sarah on the spot. Tina David at Sarah ay nag-enjoy ng mag-isa sa dalampasigan. Habang si David ay namangha sa ganda ng dalampasigan, hindi pa rin niya nakakausap si Sarah. Nakaramdam pa rin siya ng awkward dahil naniniwala siyang weirdo ang tingin nito sa kanya sa pagbabasa ng librong may kinalaman sa honeymoon. Ang aklat ay hindi nagmalabis. Tinimulan ni Sarah ang pag-uusap halos 24 na oras pagkatapos ng huling pagkakataon na nagkausap sila sa bawat huling pagkakataon. Ang dagat na ito ay talagang may libu-libong kulay ng asul. Napakagatlabi si David, hindi alam ang sasabihin. Sa pamamagitan ng libro, ang ibig niyang sabihin ay gabay ng tulala sa honeymoon. Dinala ba niya siya sa Maldives dahil nabasa niya ang tungkol sa mga islang ito sa librong iyon? Ngayon, hindi na nakaramdam ng awkward si David. Dahil hindi naman kami totoong nag-honeymoon, sabi ni Sarah, naisip ko na ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Masaya ka na ba ngayon? Salamat, sabi ni David nang hindi tumitingin sa kanya. Ilang segundo ang lumipas, at mas komportable siya ngayon. Bumalik na siya sa dati niyang sarili. Malaya kang magbasa o gawin ang anumang gusto mo basta't hindi ito mali sa moral, sabi ni Sarah. Kung gusto ko ng taong tapat, nagpalaki sana ako ng aso. Pero iba ang tao. Kaya, maging sarili mo lang. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magbago para sa akin. Anumang bagay na ginawa sa pamamagitan ng puwersa ay haantong lamang sa higit pang mga kaguluhan, pagkatapos ng lahat. Naniniwala ako na ang pagtitiwala at paggalang sa isa't isa ay ang pinakamahalagang bagay sa pag-aasawa, kaya hindi ko na muling titingnan kung ano ang nasa loob ng iyong mobile phone sa isang buwan. Pagkatapos nito, maaari ko itong tingnan o hindi. Depende sa mood ko. Kasabay nito, maaari mong tingnan ang aking mobile kahit kailan mo gusto. Dahil dapat walang sikreto sa pagitan natin. Wala akong pakialam na ipakita sa iyo ang aking mobile, sabi ni David, ngunit sa palagay ko ay hindi magandang ideya na sabihin ang lahat ng aming mga sikreto sa iba. Naranasan niyang inabuso ni Aubrey ang kanyang personal, sensitibong impormasyong ibinahagi niya sa kanya. Kahit na asawa na niya ngayon si Sarah, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Bakit? Tanong ni Sarah. Makakasiguro ka ba na hindi ka na makikipagdiborsyo? Tanong ni David. Walang sinabi si Sarah, o sa halip, hindi niya magawa. Kabanata 129. Makakasiguro ka ba na hindi ka na makikipagdiborsyo? Tanong ni David. Hindi masagot ni Sarah ang isang simpleng tanong na ibinato mula sa dulo ni David. Tao tayo. Hindi tayo perpekto. Sabi ni David, iniisip ang araw ng kasal kung saan nabighani siya sa kagandahan ng maraming babae na dumalo sa kasal, lalo na si Bianca Campbell. Kahit na ang pakikitungo sa French maid kamakailan ay hindi naging madali. Siya ay nasa kalakasan ng kanyang bibig, at ang kanyang laman ay humihimok para sa ilang kasiyahan. Ang paglaban sa mga pagnanasa ng laman ay isa sa mga mahirap na gawain kung hindi ang pinakamahirap na gawain ng isang may sapat na gulang ay ang kanyang pinaniniwalaan. Kapag tinitingnan natin ang isang magandang kasarian, mapipigilan ba natin ang mga kakaibang pag-iisip na gumagapang sa ating isipan? Bahagyang kumunat ang noo ni Sarah. Sa hindi malamang dahilan, sumagi sa isip niya ang driver ng pamilyang Campbell na nakita niya sa kasal, na lalong lumalim ang kanyang pagsimangot. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap para sa atin, kaya huwag tayong masyadong magmadali at ibunyag ang lahat ng ating sikreto sa isa't isa, ani David. Mariin na napabuntong hininga si Sarah ngunit sa kangumiti at sumulyap sa kanya, mas bata ka talaga sa akin. Pero parang mas may karanasan ka kaysa sa akin patungkol sa mga bagay na ito. Ngumiti lang si David bilang ganti.
Si Sarah nga ay walang karanasan sa pagkakaroon ng malapit na relasyon sa isang lalaki dahil si David ang pangalawang lalaki sa kanyang buhay na hinalikan niya sa labi. Parang gusto niyang magtapat sa kanya. Sa totoo lang, hindi ka malapit sa aking mga pamantayan, maging ito sa mga tuntunin ng hitsura o katalinuhan. Hindi kita pakakasalan kung hindi ako buntis. Hindi na kasi ako perpekto, wala akong pakialam na pakasalan ang lalaking pinili ng magulang ko para sa akin. Kahit magkaiba kami, kaya kong mag-adjust hanggat maaari. Taka naniniwala ako na hindi ako yung tipong nag-iisip kung bakit mag-a-adjust kung makakahanap na lang ako ng iba. Kahit kanino man ako pumunta, walang taong tutuperin ang bawat pagnanais ko, maliban kung sila ay isang robot na kayang ibigay ang lahat ng hinihiling ko sa kanila. Kaya naman, hindi ako maghahangad ng diborsyo hanggat hindi mo ibaling ang iyong puso sa ibang babae. At sa pamamagitan niyan, ang ibig kong sabihin, hanggat tapat ka, ituturing kitang batang leon ng pamilyang Jones. Nangako ako sa kasal na maging tapat, sabi ni David, at nilayon kong panatilihin ito magpakailanman. Manam, by the way, sino si Emma? Tanong ni Sarah. Nakita ko ang pangalan niya sa call list mo. Marami siyang kaibigan noong bata pa, sagot ni David, sinusubukang maging kalmado hanggat maaari. Dumating ba siya sa kasal? Ginawa niya. Oh. Okay, kung gayon. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanya o sa sino mang babaeng kaibigan hanggat hindi ka lalampas sa linya. Manam, sabi ni David at hindi na nagsalita. Ayaw niyang maglabas ng mga salita nang hindi kinakailangan at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanyang sarili at para kay Emma. Ang pamilya Jones ay madaling sirain ang buhay ni Emma kung gusto nila, pagkatapos ng lahat. Ngunit kailangan kitang bigyan ng babala. Hindi katulad ko ang tatay ko, dagdag ni Sarah. Kung makita kanyang may kasamang ibang babae, iimbestigahan niya ito at pahihirapan ka, kaya mag-ingat sa paligid niya. Siya yung tipong naniniwala na ang simpleng pagkakaibigan ay hindi posible sa pagitan ng isang matandang lalaki at isang babae. Ang dahilan kung bakit siya kumukuha lamang ng isang lalaki na personal assistant ay dahil din sa palagay niya ang mga babaeng katulong ay magdadala ng hindi kinakailangang pagkagambala. Magkakaroon ka ng personal assistant sa madaling panahon. Pumili ng lalaking personal assistant para makakuha ka ng magagandang punto sa isip ng marami. Salamat sa babala at tip, tumugon si David. Pumunta at magdala ng ice cream, sabi niya, binigyan siya ng credit card. Bumili si David ng ice cream sa kalapit na tindahan nang hindi alam na naghihintay sa kanya ang ika-6 na pagsubok. Dalawang ice cream please, tanong ni David sa may-ari ng tindahan na abala sa pakikipag-chat sa isang babaeng customer. Umakto ang may-ari na parang hindi niya naririnig si David. Naghintay si David ng mahigit 15 segundo bago sinabing, "Excuse me." Gayunpaman, hindi man lang siya nilinggan ng may-ari. Naghintay si David ng 1 minuto at nagsabi, "Hello, mister." Muli, ang may-ari ay masyadong abala upang tumingin kay David. Bukod dito, napangiwi siya sa pag-uusap ng may-ari sa customer. "Ikaw ang may pinaka-sexing ngiti sa lahat ng babaeng nakita ko," sabi ng may-ari. "Walang patutol kung ang iyong ngiti ay gagawing ika-8 pagtataka. Kung gayon ang iyong biceps ay dapat na maging ika-9 na kababalaghan," ang tugon ng babae. "Nangangahulugan iyon na ang aking pasensya ay tiyak na karapat-dapat na maging ang ika-10 kababalaghan," David butted sa kanilang pag-uusap. Ibinaling ng may-ari ang kanyang ulo kay David at pinandilatan siya. "Sino ka?" Nakangiting sabi ng isang customer, si David, na gustong bumili ng ice cream. Inilapag niya ang credit card sa mesa. "Hindi kami kumukuha ng credit card dito," harumph ng may-ari. Gayunpaman, nakita ni David ang isang swipe machine sa tindahan. "Nasa iyo ang swipe machine, hindi ba? Hindi iyon gumagana." "Kung wala kang pera, magwala ka," mabilis na sabi ng may-ari at ibinalik ang atensyon sa blonde na babae. Hindi makapaniwala si David sa sinabi ng may-ari, ngunit walang ibang tindahan sa paligid, kaya sinabi niya, "Babayaran kita ng 5 beses sa aktwal na halaga ng mga ice cream." Ibinalik ang atensyon ng may-ari kay David. 10 beses. Ipinikit ni David ang kanyang mga mata. Kaya ang swipe machine ay gumagana pagkatapos ng lahat. Umiling siya at tumingin sa blonde na babae. "Kung ako sa'yo, hindi ako makikipag-date sa mga lalaking ganito."
Ang isang taong hindi man lang matrato ng maayos ang mga customer ay hindi maaaring pretuhin ng maayos ang kanyang kapareha. Medyo naiinis na tinignan ng blonde na babae ang may-ari at lumabas ng shop. Dapat inisip mo ang iyong negosyo. Tinggal ng may-ari kay David. Dahil sinira mo ang date ko, i-spoil ko ang date mo. Sabi nito na nagmamadaling lumabas ng tindahan at tumakbo papunta kay Sarah. Anong balak niya? Nag-aalalang hinabol siya ni David. Siya ay mabilis, ngunit ang may-ari ay mas mabilis. Naunang inabot ng may-ari si Sarah at sinabing, "Ma'am, iyong kasama mong pumunta dito." Hinalikan niya lang yung blonde girl na nakaupo sa shop ko. Ano? Napatayo si Sarah sa gulat. Huwag maniwala sa isang salita ng taong ito, nakarating lang doon si David. Nagsisinungaling siya, bakit siya magsisinungaling? Dahil nagkaroon kami ng konting away sa shop, ipinaliwanag ni David ang lahat ng nangyari. Kaya naman sinusubukan niyang sirain ang relasyon namin. Nagsisinungaling siya, Miss, sumirit ang may-ari. Huwag kang maniwala sa kanya. Takto namang pumasok ang blonde na babae sa eksena at ipinatong ang kamay sa balikat ni David. Hoy, guwapo. Hinalikan mo ako at umalis nang hindi binibigay ang number mo. Halos sumabog ang puso ni David nang lumitaw siya nang wala sa oras at sinabi ang mga katagang iyon. Kabanata 130. Sa sandaling hiningi ng blonde ang numero ni David, mabilis niyang napagtanto na malamang na pinaglalaroan siya ng blonde at ng may-ari ng tindahan. Itinulak niya ang kamay ng blonde sa kanyang balikat. Tumahimik ka. Lumipat siya sa kanyang asawa. Sarah, umaarte ang dalawang ito. Huwag magtiwala sa kanila. Tinusubukan ba ninyong i-frame ang asawa ko? Nagalit si Sarah sa kanila. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa isang bagay na ganito? Mabilis na ipinakita ng blonde na babae ang isang picture sa kanyang mobile. Picture iyon ni David at ng blonde na naghahalikan. Ang mga mata ni David ay lumabas sa kanyang mga saksakan. Malinaw na Photoshop ito. Hindi ko siya hinalikan. Tinasabi mo bang na Photoshop ko ito sa aking mobile sa loob ng ilang minuto? Ipinuwesto ng blonde ang pinaniniwalaan niyang matigas na tanong. Hindi umimik si Sarah at hinintay kung ano ang isasagot ni David. Hindi na siya sumasagot dahil nagawa na niya, pagdidiin pa ng may-ari. Kalokohan, pinipigilan ni David ang sarili na ihagis ang sarili sa kanila. Hindi ko hinalikan itong manloloko. Teka, kung hinalikan ko talaga siya, sino ang kumuha ng moldite na litratong ito? Sino pa? Umirap ang may-ari, nakatiklop ang mga kamay sa dibdib. Kinuha ko, syempre. Nakita ni David na hindi makikita ang may-ari sa larawan. Tik, naghanda talaga tong mga ta. Sige. Sagutin mo ito. Bakit ka tumakbo para magreklamo sa asawa ko kung ikaw ang kumuha ng litratong ito ha? Ayan, biglang pinagpapawisan ang may-ari. Anong mali? Ang iyong tiyan ay biglang nagsisimulang mag-abala sa iyo. Nagtaas ng boses si David. Inilipat niya ang tingin sa blonde na babae. Ikaw naman. Sabi mo hinalikan mo ako diba? Can you describe the kiss and how my lips tasted? Kay, kamusta ang lasa ng labi mo? Medyo nataranta ang blonde at sinulyapan si Sarah na medyo nanlilisik na para bang nagsasabi na magsabi lang ng mga random na bagay. Masarap ang halik kaya naman naparito ako para hingin ang numero mo, bulalas ng blonde. Kung ang halik ay mabuti, kung gayon bakit ang may-ari ng tindahan ay dumating upang sabihin ito sa aking asawa? Tanong ni David. Maliban kung kayong dalawa ang magkasama. Ibig sabihin tanggap mo na hinalikan mo ang babaeng ito at niloko mo ang asawa mo, hindi ba? Malakas na wika ng may-ari. Hindi ko sinabi iyon, ganti ni David. Gumagawa lang ako ng kaso para maipakita ko sa asawa ko kung paano kami niloloko ninyong dalawa. Maaaring kami ay bagong kasal, ngunit hindi kami tanga. Hinawakan niya ang kamay ni Sarah na ikinagulat niya. Kung hindi mo tatanggalin ang larawang iyon at mawala sa aking paningin sa loob ng 10 segundo, tatawag ako ng pulis at hayaan silang makipag-ayos sa inyong dalawa. Sumimangot ang blonde at ang may-ari ng tindahan at saglit na nagkatinginan bago tinanggal ang larawan at nagmamadaling umalis sa eksena. Phew! Nakahinga ng maluwag si David kahit nanginginig pa rin siya at nag-iinit ang buong katawan. Kaya siguro nila tayo niloloko ha.
Sabi ni Sarah at tumingin kay David. Nahawakan mo sila ng maayos, pero hindi mo talaga siya hinalikan, di ba? Bakit ko siya hahalikan kung pwede naman kitang halikan? Tumagot si David at napagtanto na lang pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon na hindi talaga matatawag na tugon ang kanyang tugon. Ibig kong sabihin. Kapag mayroon akong magandang hardin kung saan pinaghirapan ko at pinabunga, bakit ako lalabas sa kagubatan at magpupumilit na makahanap ng mga bunga, maingat na tumatapak sa mga dawag at dawag? Tumasagot ng tanong na may kasama pang tanong. Payo ni Sarah. Dapat kang maging mas tapat at prangka kapag pinag-uusapan ang mga mahahalagang bagay. Ako ay humihingi ng paumanhin. So, hinalikan mo ba siya o hindi? Hindi ko ginawa. Humiga si Sarah sa deck chair at tinakpan ng maskara ang kanyang mga mata. Hindi masabi ni David kung maniniwala siya sa kanya o hindi, ngunit bumalik siya sa tindahan at muling humingi ng ice cream. Binigyan siya ng may-ari ng tindahan sa pagkakataong ito ng mga ice cream ng libre at sinabihan siyang umalis na lang nang hindi na magdudulot ng anumang gulo. Lumapit si David kay Sarah at sinabing, bumili ako ng ice cream. Tinaas ni Sarah ang maskara at tumingin sa isang mata. Hawak talaga ni David ang dalawang ice cream sa kanyang mga kamay. Nagdala talaga siya ng ice cream. Ang ika-6 na pagsubok ay simple. Ito ay upang makita kung dadalhin ni David sa kanya ang ice cream na hiniling niya o hindi, anuman ang maaaring mangyari sa pagitan. Walang ibang tindahan sa malapit, sabi ni Sarah. Nagpunta ka ba at tinanong ang parehong may-ari ng tindahan na iyong pinag-awayan? Oo, maikli ang tugon ni David. Nakapackage, kaya sigurado akong wala siyang pinaghalo. Manam, kinuha ni Sarah ang ice cream at ninanamnam ang lasa nito. Umupo si David sa pangalawang deck chair at nakatingin sa dagat. Mapayapa hanggang sa makatanggap siya ng mensahe. Ito ay isang link na ibinahagi ni Claire. Nang buksan ni David ang link, nakita niya ang mga larawan ni Aubrey at Matthew na may heading na mula sa isang pulubi hanggang sa personal assistant ng bilyonaryo. Natigilan si David. Hindi niya alam kung paano ay proseso ang impormasyong ito. Nag-aalangan niyang tinapik ang braso ni Sarah. Kumakain siya ng ice cream na nakasuot pa rin ng eye mask. Ano ito? Tanong niya. Dapat mong makita ito, giit niya. Umupo siya at nakita kung ano ang ipinapakita nito sa kanyang cellphone. Ginawa nitong personal assistant ang B** na ito. Siguradong ginagawa niya ito para guluhin kami. Dapat nating sabihin sa iyong ama, iminungkahi ni David. Kung sasabihin niya kay Matthew, mapipilitin siyang tanggalin si Aubrey, di ba? Hindi ganoon ka-simple. Kinagat ni Sarah ang kanyang mga kuko. Ano kaya ang magiging hitsura ng aking ama kung hihilingin niya sa basurang iyon na tanggalin ang kanyang personal assistant sa trabaho kahit na wala siyang ginawang mali pagkatapos sumali? Simpleng favor lang, di ba? Hindi ba pwedeng gawin yun ni Matthew kapag nagtanong ang tatay mo? Siya. Hindi mo nakuha ang sinabi ko. Ang aking ama ay hindi kailanman humingi ng anumang bagay sa pamilya Lopez. Ang pamilyang Lopez ang palaging gustong magkaroon ng magandang relasyon sa aming pamilyang Jones, kaya paano niya hihilingin kay Matthew na tanggalin ang kanyang personal assistant? Tapos, wala na ba tayong magagawa? Tanong ni David. Tinabi ng website na siya ay naging personal assistant mula sa isang pulubi, ngunit duda ako na siya ay nagmamakaawa. Binigyan siya ng pamilya ko ng libu-libong dolyar bilang tip noong nagtatrabaho siya bilang isang shop assistant dahil mapilit si Jason. Maliwanag, binayaran nila ang isang tao upang isulat ang artikulong ito. Nag-isip si Sarah ng ilang segundo. May gusto ba talaga si Aubrey kay Manuel? Manem. Bakit mo tinatanong yan? May gusto ba siya sa kanya o hindi? Tanong ni Sarah. Sa tingin ko mas gusto niya siya kaysa sa gusto niya sa akin, sabi ni David. Marami akong masasabi ng may kumpiyansa. Kung gayon, bakit hindi mo gawing personal assistant si Manuel? Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.